Ulitin natin. So, how many millions times? Ang Maynila, ang tutusin, walang problema. Ang malaking problema, yung nagpapatakbo sa Maynila. Lagi natin inuulit sa mga tao yan. Minsan, ang laki ng problema, walang problema ang Maynila. Kasi create yan as Maynila eh, syudad yan eh. Ang nagpapatakbo ng Maynila, ang dapat natin fokusan. Yung pinagkakatiwalaan natin, na yung mandatong boto natin, sila yung binibigyan natin ng tiwala. Pero asan? Pati lupa nawawala. Si Super Mara, nagsabay kami niya noong 2022 election. Parehas kaming hindi napagkatiwalaan, lalo-lalo sa Distrito 5. So hindi doon nagtapos ang istorya eh. So nakita ko pa rin doon, after nung election ng local and national, no, patuloy siya. Doon ako isa sa bumibilib sa kanya. Ang nakakatuwa man pero nakakalungkot sa ibang tao na minsan personal niya ng pera, personal niya ng material na bagay, binibigay niya pa sa lalo sa senior. Doon ako umano sa kanya noon na ako wala akong balak na tumakbo dahil masaya na ako sa pagiging fire volunteer bilang may sariling brigada kami. Masaya na ako doon pero nakikita ko siya lalo na sa mga vlog nyo, yung mga tinutulungan niya, hindi lang doon sa mga senior hindi lang sa mga senior. Sa kayo advocacy niya, ang lalayo doon sa mga nanungkulang for the long time ago in Bethlehem. Ang layo. Yung iba hindi pa ako tao nanunungkulan na pero andun pa rin di ba? So si Super Mara sa tingin ko kung maayos ang syudad o yung City of Manila, hindi yan tatakbo Kaya yan siguro napilitan na rin tumakbo dahil alam nyo nga kung religyoso tayong tao, meron tayong sinasabi na tayong lahat may pananagutan. Ano pa yung pagiging tao mo sa Maynila kung hindi mo rin naman pala, di ba, resolbahin yung problema ng kapwa-tao mo. So nonsense ang buhay natin. Kaya ako, ganun din ang panunungkulan ko sa paniwala ko sa sarili ko. Ano ba yung kabuluhan ko sa buhay, di ba? Kontento na ba ako? Nagamit ba ako nung nasa itaas? So, yun siguro, it's time. Yung paglutang matagal na palang lumulutang si Super Mara sa mga lalo-lalo nga, hindi lang sa senior, sa mga nangangailangan. Ayaw niya kasi na may nakikitang mahirap, tutusin. Ayaw niya makitang may naargabyado. Ayaw niya nakita yung mga pinagmulan natin na kung hindi dahil sa mga senior, wala tayo sa mundo. Wala tayo sa pagiging chairman. Wala tayo sa pagiging anumang posisyon, lalo sa lokal. Yung mga nanungkulan na yan, kung wala man silang pagmamahal sa kanilang pinagmulan, darating ang oras. At hindi naman tayo tumitigil, di ba? Sa paggawa at pagtulong sa mga tao, katuwang yan, si Super Mara. May mga kanya-kanya lang kaming tungkulin sa pagtulong. Katulad kami bilang fire volunteer sa mga nasusunugan, nawawalan ng tubig, di ba? Paglinis ng karsada kung kailangan. Si Super Mara naman, pinupunuan niya. Yun doon ako isa sa bumilib sa kanya Yung yung pagkukulang ng syudad ng Maynila, lalo sa pagbigay ng benepisyo sa mga senior citizen, na nagulat ako siya yung nagtutuloy. Hindi naman siya, wala naman siya katungkulan sa syudad, di ba? Tama, di ba? Wala siyang katungkulan pero dahil gusto niya ng pagtanawan ng utang na loob, pagkakataon na yung mga senior natin bilang mga magulang, ibuhos niya yung pagmamahal, serbisyo. Kasi kung tutuusin, trabaho ng OSCA yan Trabaho ng OSCA yan, responsibilidad yan, hindi lang trabaho, responsibilidad na dapat pinupunuan mo kung ano man yung mga benepisyong dapat ibigay. Kasi may kaukulan naman yan At kung hindi dahil sa mga senior citizen na yan, bilang mga taxpayer, yung mga binibigay naman sa kanya galing din sa mga matatanda na yan, di ba? Sa mga senior, sa mga anak niyan, apo niyan, kumakain niya sa Jollibee, kumakain niya sa Puching, may mga tax yan, iniipon yun. So dapat ang ano dyan ni Super Mara, gusto niya maibalik, di ba? Kung ano man yung mga benepisyo kinukuha ng syudad ng Maynila, maibigay, maibalik ulit sa pamagitan ni Super Mara. So yun, bilib nga kami dahil yung mga binibigay niya, nakita mo, miski mga matatanda, di ba, natutuwa sa kanya. Bakit kay Super Mara lang natutuwa? Di ba? Kasi naranasan ako, tagal ko barangay chairman, 13 years ako naging barangay chairman. Yung matanda, papupuntahin mo pa doon, di ba? Yung mga senior, papupuntahin mo pa sa malayo. Gagamit, magta-transportation pa yan. Sasama pa ng apo yan, di ba? So hindi lahat ng senior malalakas.
Yung iba dyan, may mga karamdaman. Pag dalakarin mo ng malayo, yung kaprasong pera na ibibigay na responsibilidad ng City of Manila, mapabawasan pa yon, di ba? Mapabawasan pa yun, magbibigay ka ng 500. Kukuha pa ng kasama yan, magta-tricycle pa yan. Instead na ibabadiretso sa kanila, dapat ganun eh. Ako, yun naman ang ano ko eh. Bilib lang ako kay Super Mara talaga. Kaya sinamahan namin yan. Ang totoo niyan, ano, ito ang pinakatotoo. 4 na beses nga akong pinuntahan. No, nung mga kasama ko sa konsehal namin. Dahil ako, kontento na ako eh. Pero, nung nakita ko nga na si Super Mara ay magiging mayora doon sa linya namin, sa partido namin, hindi na ako nagdalawang isip. May mga kumukuha din sa akin ng mga kandidato na sa pagiging konsehal. Hindi, ini-ignore ko lang yun kasi hindi ko nakikita sa kanila eh. At nagsawa na rin kami. Oo, dahil kami, magte-testify kami na bilang dating punong barangay for the long time, eh hindi namin na nakikita yung mga platapormang gano'n na gustong mangyari sa Maynila. At yung iba ginagawa na. Hindi lang plataforma, ginagawa na mismo ni Super Mara. Kaya nung time na yon, hindi ako nagdalawang isip, kahit 3 isip, 2 isip, wala. Sige, sabi ko, sasamahan ko kayo. Di ba? Kaya yun naman, natutuwa naman ako dahil pagkitiwala din sa atin na ano, yun, na sana ang mga taga Maynila eh magising kung mahal niyo yung pamilya nyo, mahal niyo yung anak nyo, pamangkin nyo, apo nyo, ayaw natin na pupunta sa susunod na generation na sila na magiging affected ng maling sistema ng pagtapatakbo ng siyudad ng Maynila. Yung tanong na ano ba yung magagawa ng Super Mara pag upo sa pagiging mayor ng Maynila? Actually, ang katotohanan niyan, yung gagawin, eh ginagawa na. Hindi, kung hindi man namumulat sa mga kamaynilaan, sa residente ng Maynila, ginagawa na yun, hindi nagagawin. Kaya magkaiba sila. Ginagawa na ni Super Mara ngayon. Tumutulong na si Super Mara, hindi lang sa senior. Pero especially sa senior siya nakapokus din dahil bilang pagmamahal sa mga matatanda. Ano pa yung magagawa ng isang Super Mara pag naging mayor? Una-una, yung good governance. Ayun ang gustong-gustong mangyari ng ating magiging mayor ng Maynila. Ang gusto ng ating mayor ng Maynila, walang pinapaalis sa Maynila. Ang gusto ng magiging mayor ng Maynila na si Super Mara, di ba? Ayaw niya magbenta ang Maynila, di ba? Para mawalan ng lupa. So, baligtad. Baligtad ang gustong mangyari ng Super Mara. Ang Maynila, ang bibili ng lupa para sa taga Maynila na walang lupa. So, yun. Ngayon ang pagkakaiba. Isa yun. Ang makikinabang dyan, yung mga nangumuupa. Na kung tutuusin, hindi mo siya pwedeng tawagin taga Maynila. Dahil sila'y umuupa. Hindi talagang residency talagang inborn, di ba? Unlike nung sarili mo yung lupa, ibinigay ng Maynila, yun ang isa sa... Walang nakakagawang mayor yan. Kung sakasakali si Super Mara pa lang na may ipapatong niya sa mga magagandang proyekto niya. At yun naman, yun ang mga isa sa mga nakikita ko na talagang kailangan suportahan. Kung ikaw man yung mananalo, kung iba man kasama namin sa konseho, sana suportahan yung ganong proyekto ng ating magiging susunod na mayor, si Mara Tamundong. Yung unang may tutulong ko, yung suportahan yung pagiging good governance niya. Pangalawa, yung mga proyekto. Actually, ako bilang konsehal, bukod dun sa gusto niya mangyari na ang Maynila ang bibili ng lupa para sa walang lupa. Isa yun, isa maganda. Pangalawa, may plano tayo eh. Ang gusto ko bilang may brigada rin sa fire volunteer, sana magkaroon ng Maynila ng mga super tanker bawat distrito. Ano ba yung super tanker? Para just in case na magkaroon ng abirya sa Maynila, yung super tanker na yun, 6 na distrito yun, ad even. May nagkasunog sa Tondo, yung ad ang papasok, 3 super tanker. So hindi na tayo yung sabihin mo na yung mga bumbero, lahat, di ba? Mismong City of Manila na ang gagawa ng paraan. Tapos sana maano rin na yung mga brigada ng mga fire volunteer, walang sweldo yan. Iba na aksidente pa, nalalagay pa sa bingit. Sana mabigyan pansin. Walang nakakapansin eh kasi ang totoo, usapang kanto, di ba? Sa usapang kanto, usapang barangay. Wala kasing SOP yan. Wala silang pakikinabangan pag tinulungan nila yung mga fire volunteer. Kasi pag binigyan nila ng budget, hindi nila pakikinabangan yung SOP, di ba? So dapat yung mga brigada na ganyan na tumutulong, dapat binibigyan niya kato. Kasi pag umupo kami nila Super Mara, bibigyan natin yan. Sa pamamagitan ng MPRRMO, bigyan natin ng diesel. Di ba? Give check ng 5,000 bawat brigada. Tumakbo man kayo o hindi. Di ba? Kasi volunteer yan eh. Wala naman sweldo yan eh. Nakakasakit pa nga yan eh. Natulungan ba ng City of Manila?
Lalagyan din natin ng insurance yung mga yan, pero dadaan sa proseso. Kailangan i-accredit, i-acknowledge ng City Council, lagyan ng ordinansa, i-accredit, dumaan sa proseso under the MDRRMO, i-re-repair yan sa council. Diba? So yun dapat, kasi malaking tulong eh. Aanuhin natin, gusto natin masusunugan pa, diba? Tapos bibigyan ka ng 3 kilong bigas, yung isa't kalahati, palay pa. Kayo pa magbabayo, diba? Huwag natin umabot sa nasunugan. Kailangan doon pa lang na aaga pa na. So, sir, panawagan mo sa Maynila, no, sa mga Manileño. Ulitin natin, so how many millions times? Ang Maynila, ang tutusin, walang problema. Ang malaking problema yung nagpapatakbo sa Maynila. Lagi natin inuulit sa mga tao yan. Minsan, ang laki ng problema, walang problema ang Maynila kasi create yan as Maynila eh, syudad yan eh. Ang nagpapatakbo ng Maynila ang dapat natin fokusan. Yung pinagkakatiwalaan natin na yung mandatong boto natin, sila yung binibigyan natin ng tiwala. Pero asan pati lupa nawawala. So pero sa Super Mara talagang baliktad, doon ako bumilib sa kanya. Ang mga taga Maynila ay bibili ng lupa para sa walang lupa na ibibigay sa walang lupa, di ba? Yun ay isa yun sa gusto ko maraming matulungan na taga Maynila.